Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Mga asong tila nagkakainitan sa parking lot, kinaaliwan online. Konduktor na isang bus na nagpa-bring me game sa mga pasahero sa gitna ng matinding traffic, kinaaliwan ng netizens. Lalaki hulikam sa pagnanakaw ng tip box sa isang Korean store sa Talisay City sa Cebu. Autumn peak season sa Japan, muling dinagsa ng mga turista. Golden toilet na ipinasubasta sa isang auction, nabili sa halagang $12 milyong. Episode ng Friends spin-off na Joey hindi na umere. Inilabas, 20 taon nang nakalipas. K-pop group ENHYPEN nag-donate ng 4 million pesos para sa mga biktima ng bagyo sa bansa. K-drama stars, ang real-life couple Yoonbin at Sonia Jin, wagi sa Blue Dragon Awards 2025. At My Girlfriend is a Gumiho star Shin Min Ah, ikakasal na kay Kim Woo Bin matapos ang 10 taon na relasyon. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, tuwa ang hatid ng viral na video na ito kung saan makikita ang golden retriever na si Courage mula Albay na kalmadong nakaupo sa loob ng kanilang sasakyan. Habang todo tahol naman ang dalawang aso sa katapat na kotse. Sa halip na sumagot o mag-react, napaside eye na lamang si Courage. Dahilan, kaya ito ay binansagang pinaka-chill na fur baby online. Ang mga kaganapan ihahatid sa atin ni Millie Borja. Hacienda, Diyos ko, ang daming ganyan, ang liliit, ang tapang niya mga yan. Buti di nag-aamay yun. Ito na. Saan mo tip? Oo, gano'n. Good vibes ang hatid na nakuhang tagpo ng mga fur baby na ito sa isang parking lot. Marami kasi ang natuwa sa chill reaction ng isang golden retriever na nagngangalang Courage mula sa Kamalig, Albay sa dalawang aso na tumatahol sa kanya mula sa katapat ng sasakyan. Sa video na ibinahagi sa social media, makikita si Courage na kalmadong nakaupo sa loob ng kanilang sasakyan habang naghihintay ng kanyang fur parent na pumunta sa tindahan. Hindi man lang siya nagpakita ng interes o agitation nang biglang maging maingay ang dalawang aso sa katapat na kotse na para bang gusto siyang kausapin o pagtripan. At imbis na sumagot at mag-react, tinignan lang sila ni Courage nang may mala side eye na kalmadong-kalmado na siyang nagpatawa sa mga netizen. Ayon sa kanyang fur parent, hindi na yun bago sa alaga. Maski sa mall, normal na ang pagiging nonchalant ni Courage kahit na tinatahulan na ng iba. Dagdag pa nila, talagang mabait at sobrang chill ni Courage kahit pa madalas siyang lapitan o pansinin ng iba pang alaga. Marami sa mga nakapanood ang nakarelate sa kanyang deadma mode na parang umaarte pa raw na unbothered king habang ang iba ay todo ingay sa kanya. Maging sa comment section, binansagan si Courage na pinakakalmadong golden retriever at pet of the year. Patuloy naman na pinapasaya ni Courage ang mga netizen habang umaabot sa libu-libong views ang kanyang video. Isang proof na minsan, ang kalma lang talaga ang sagot sa maingay na mundo. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa
ating next viral story, bukod sa siksikan sa mga pampublikong sasakyan at hirap sa pagsakay, isa pa sa mga kinababagutan ng mga commuter ang matinding traffic. Kaya naman to the rescue ang konduktor na ito para maghati ng good vibes sa kanyang mga pasahero, kung saan nagpapalaro siya sa loob bilang iwas bagot sa gitna ng mabigat na trapiko. Kung ano nga bang laro na may kasama pang papremyo, panoorin sa report ni James Galange. Ng konduktor na ito online matapos isalba sa pagkabagot ng kanyang mga pasahero sa gitna ng mabigat na trapiko. Yan ay dahil sa kanyang mga viral na pa-bring me challenge sa kanyang mga sakay kung saan ang mananalo ay ibabalik ito ang kanyang pamasahe. Habang sa video naman na ito ay isang estudyante ang nakalibre ng manalo at mabigay ng red ballpen kay manong konduktor. Pareho namang naaliw at antig ang mga netizen sa munting pakulo ni Tatay Kulas, sa kabila nga naman ng umano'y pagod at stress ng mga commuter sa kanilang biyahe. Samantala, kadalasang kinukunan ni Kulas ang kanyang araw-araw na biyahe at kasamang maipagkulitan sa kapwa konduktor, driver at maski sa kanyang mga pasahero. Kaya naman dahil sa kanyang mga makukulit na pakulo, ang kanyang mga naturang video, umakot na mahigit 1 million views at mahigit 20,000 reactions sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kailangan ko na ito. Yan umanong sinabi ng isang lalaki na nahulikam na nanloob sa isang Korean store sa Talisay City sa Cebu. Hindi para mang-hold up, kundi para tangayin ng isang tip box na may lamang mga pera na nakapwesto malapit sa kahera. Ang buong pangyayari tutukan sa report ni Rovic Manuel. Hulikam ang isang lalaki na ito na biglang nanloob sa isang Korean food store sa Talisay City sa Cebu. Makikita sa video ang pagpasok nito habang suot pa ang kanyang helmet at takip sa bibig. Hindi para bumili kundi para magnakaw. Pinilit pa nito na todong buksan ang pinto na tila kahina-hinala. Maya-maya lang, lumapit na ito sa kahera at maririnig sa CCTV footage ang sinabi nitong kailangan ko na bago niya kinuha ang isang tip box sabay takbo palabas. Sinubukan pa itong sigawan at habulin ng mga staff ng naturang store ngunit nakatakas rin ang suspect. Ayon sa may-ari ng tindahan, nasa 500 piso hanggang 700 piso ang laman ng tip box. Ang pera na ito ay paghahati-hatian daw sana sa darating na Disyembre ng lahat ng empleyado nila. Naglahat naman ang kani-kanilang reaksyon ng netizen sa tagpong ito. Anila, dapat raw na paghigpitan na ang mga taong papasok ng naka-face mask at helmet, lalo na sa mga tindahan at restaurant dahil madalas na itong modus ng mga hold-upper. Ayon pa sa ilan, hindi na daw dapat hinabol dahil baka kung ano pa ang mangyari, lalo na tip box lang naman daw umano ang kinuha at hindi na ng hold-up. Kasunod nito, patuloy ring ipinapaalala ng mga otoridad na mas maging maingat sa panahon ngayon at tiniyak na mas paigtingin ang kaligtasan, lalo na ngayong holiday season. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, ngayong Nobyembre, dagsa muli ang mga turista sa bansang Japan para sa peak ng picture-perfect autumn foliage, kung saan ang mga puno ay nagkukulay yellow, orange at red bilang paghahanda sa winter season. At kasabay niyan, patok din ngayong Christmas season ang iba't ibang fun activities na swak sa malamig na panahon. Ang pasilip sa autumn season sa Japan ngayong 2025, panoorin sa aking exclusive report. Mayamang kultura, mahigpit na disiplina, makulay na mga gusali, maayos na transportation system, masarap na pagkain, at picture-perfect na autumn season. Ilan lamang ito sa napakaraming dahilan kung bakit paulit-ulit na dinarayo ng mga turista ang Japan, land of the rising sun. Lalo na tuwing autumn season, aka Burr months, kung kailan halos lahat ay nakatingala sa ganda ng mga madidilaw at mapupulang dahon na unti-unting naglalagas bago ang winter. Yan ang dinarayo ngayon ng mga turista, gaya ng Yoyogi Park sa Shibuya at kahabaan ng Meiji Jingugayan na parehong perfect sa mga romantic photoshoots, gayon din sa casual bonding kasama ang pamilya. Nariyan din ang Shibuya Sky
Tampok ang 360-degree view ng Tokyo area mula sa Shibuya Scramble Square skyscraper at syempre, ang sikat na Shibuya Crossing. Para naman sa mga naghahanap ng interactive outdoor experience na siguradong gagamot sa inyong inner child, pwedeng puntahan ng Disney theme park na ito sa Tokyo. Tampok din ng makulay na evening water and lights musical show. Kung indoor experience naman ang hanap mo, pwede ring sumabak sa immersive museum o makaranas maging isang ninja samurai for a day. At para sa mga naghahanap ng outdoor bonding by the sea, hindi rin pwedeng palampasin ng lamig ng hangin sa Hakone Shrine o ang Instagrammable Torii Gate of Peace na nakapwesto sa tapat ng Lake Ashi. Perfect refresher sa inyong Japan itinerary. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, isang literal na golden throne ang nabili sa sikat na auction na Sotheby's na nagkakahalaga lang naman ng $12 milyong. Hindi ito trono na pangkaharian, kundi isang fully functional na toilet. Kung sino nga ba ang nakabili ng ginintoang inidoro, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang golden toilet ang naibenta sa halagang $12.1 million sa sikat na Sotheby's auction sa New York City sa Amerika. Ang golden toilet o ang tinatawag na American ay likha ng Italian conceptual artist na si Maurizio Cattelan, kung saan ito ay isang fully functional toilet na mayroong ginto na abot sa 18 carats. Ang nakabili rito ay ang Ripley's Believe It or Not na isang entertainment company na nagpapatakbo ng ilang museum at aquarium. Tampok ang mga kakaibang bagay o artifacts. Ang naturang toilet ay ang second version ng golden toilet dahil mababatid ang unang version nito ay nilagay sa isang public bathroom sa Guggenheim sa New York noong 2016. Ngunit 2019 ay naging malaking balita ito na nakawin ng grupo ng magnanakaw ang naturang golden toilet mula sa palasyo ng Oxfordshire. Kamakailan lang din inilabas ang ikalawang version nito at itinampok sa Sotheby's auction na may starting bid na $10 million na katumbas ng presyo ng ginto sa naturang inidoro. Samantala si Cattelan din ang may likha na kakaibang auction item na isang saging na ikinabit sa dingding o kung tawagin ay comedian kung saan nabenta ito sa halagang $6.2 million noong nakarang taon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang trending story, everyone's favorite. Hindi may kakaila na halos lahat ng manonood ng American 90s sitcom na Friends ay talaga namang nahumaling sa karakter ni Matt LeBlanc na si Joey Tribbiani. Dahil dito, nagkaroon si Joey ng kanyang sariling spin-off series na pinamagatang Joey. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, na-cancel ang show at hindi na umere ang 8 final episodes nito. Pero makalipas ang 20 taon, may sorpresang natanggap ang Joey fans. Kung ano nga ba ito, panoorin sa report ni Rose Babiera. Matipuno, may natural na karisma, maaasahan at may malasakit sa mga kaibigan. Funny at energetic, pero kailanman ay hindi na mamahagi ng kanyang pagkain. Ito lang naman ang mga katangian ng isa sa mga kinagigiliwang karakter sa sikat na 90s American rom-com series na pinamagatang Friends, na walang iba kundi si Joey Tribbiani. At bilang audience favorite, si Joey nagkaroon ng sarili niyang spin-off series na tinawag ding Joey. Nagsimula noong 2004, sinundan nito ang naging buhay ni Joey kasunod ng naging katapusan ng Friends, kung saan siya lumipat mula Manhattan, New York papunta sa Hollywood, Los Angeles, para tuparin at ipagpatuloy ang pangarap na maging isang aktor. Dito nakasama niya ang kapatid niyang babae at naging malapit sa kanyang matalinong pamangkin na si Michael. Nagkaroon din ng love interest si Joey sa kanyang kapitbahay na si Alexis Garrett. At sa pagkamit ng kanyang pangarap ay marami siyang pinagdaanang pagsubok. Kagaya ng pagtanggi niya sa isang role sa isang palabas na naging sikat at pagkansela naman sa palabas na tinanggap niya ang role. Tumakbo ang series sa 2 season pero sa kalagitnaan ng ikalawang season noong 2006, na-cancel ang palabas dahil sa mababang ratings at hindi na nakita ng fans kung paano nagpatuloy ito mula roon.
Pero matapos ang halos 20 taon, noong 19 ng Nobyembre, isang sorpresa ang natanggap ng mga Joey fans. Ang huling 8 episodes kasi ng TV series na Joey, maaari nang mapanood ngayon ng libre sa YouTube page ng Friends. 2025 nang nagsimulang i-upload ang ilang episode ng Joey, pero nitong Nobyembre lang, nailabas ang final episodes na hindi pa umere at hindi pa napapanood sa Amerika. Kaya naman ang mga fans, nakaramdam ng nostalgia at hindi mapigilang balikan ang mga bagay na nagpasaya sa kanila. 20 taon na ang nakakalipas. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita sa mundo ng K-pop at K-drama, donasyon ng South Korean boy group na ENHYPEN sa mga nasalanta ng bagyo. Gayon din ang kilig moments ng K-drama stars, ang real-life couple Yoon Bin at Son Ye Jin sa isang awards night. At ang nalalapit na kasal na isa pang power couple, panoorin sa report ni Showbiz Angel. Nag-donate ng 100 million Korean won o 4 na milyong piso ang South Korean boy group na ENHYPEN para sa mga biktima ng kalamidad sa bansa na malapit daw sa kanilang puso. Ayon sa agency ng grupo na B-Lift Labs, subsidiary ng Hybe Labels, idinaan nila ang donasyon sa Hope Bridge Korea Disaster Relief Association sa pakipagtulungan sa Philippine Disaster Resilience Foundation. Very proud naman and thankful ang Philo Engine sa kanilang mga idol. Samantala, maligaya rin ang fans ng Binjin o ng K-drama stars and real-life couple na sina Hyun Bin at Son Ye Jin. Ito'y matapos magwagi ang dalawa ng acting trophies sa nagdaang 46th Blue Dragon Film Awards. Si Ye Jin kinilalang Best Actress para sa kanyang pagganap sa black comedy na No Other Choice, habang pinakamahusay na aktor naman si Hyun Bin para sa period drama na Harbin. Bago nila na taong 2022 nang ikinasal ang Crash Landing on You stars at nagkaroon ng anak that same year. Heto ang isa pang power couple. Matapos naman ang isang dekadang relasyon, ikakasal na ang may girlfriend sa Gumiho star na si Shin Min-ah sa aktor na si Kim Bo-bin na bida sa kalalabas lang na Genie Make a Wish. Sa December 20, nakatakdang ganapin ang private wedding ng dalawa batay sa report ng Simpi. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.